Hello everyone! Welcome back! Ngayong araw na to ay pag-usapan naman natin yung statement date at payment due date ng ating credit card. So ginawa ko po itong video for beginners, especially doon sa mga first-time credit card holders na kaka-receive pa lang ng credit card or kaka-activate pa lang or first-time pa lang na swipe. So syempre nag-iisip kayo kailan yung magiging payment due date nyo. Okay, so ano ba muna yung statement date? So ang statement date guys, ito yung date kung kailan generate ng bangko yung ating bill or yung ating SOA. Ito rin yung final day of the billing cycle of each month, and to cut it short, it is simply our cut-off date. Okay? Yan yung cut-off date ng ating credit card. Kaya lahat po ng transactions ng ginamit natin yung credit card after nung statement date natin, yun po ay magpo-post na sa ating next month bill pa. So, ang ating pong SOA ay sinisend ng mga banks at least within 15 days bago yung ating payment due date. Okay? And also, I will show you, ayan, makikita nyo sa screen. Ayan po yung example na for the first time natin makikita yung ating statement date. Diba kapag na-receive natin yung card, nakadikit yan sa paper. So yung paper na yon nakalagay doon yung mga details ng ating credit card. Na usually makikita natin yung ating card number, credit limit, cash advance limit, statement date at payment due date. Pero guys, hindi lahat ng banks ganyan yung kanilang style or formatting na sinesend nila sa atin. So, merong ibang banks na hindi ganyan. Merong iba na hindi nakalagay yung statement date at payment due date, kagaya nito. Ito yung na-receive ko kay HSBC nung nakuha ko yung credit card. So, ang nakalagay lang is yung card number, yung credit limit, at expiration date. So, it's very limited yung information. So, kaya nung first time, medyo nahirapan ako kasi hindi ko alam kung kailan, nag-aalangan akong gamitin kasi hindi ko alam kung kailan yung aking statement date. So, eto, yung ibang credit cards ko, like ito kay BDO, Security Bank at BPI, kompleto yung mga information na binibigay nila. Kaya, aware ka talaga kung ano yung magiging cut-off date ng iyong credit card. Pati na rin yung payment due date. So, ang payment due date guys, it varies per bank. Hindi siya pare-pareho. Pero usually, nagre-range siya from 20 to 25 days after ng ating statement date. Iba-iba. So, kung mapapansin nyo dyan sa example ko, si BPI ang nakalagay 20 days after ng statement date. Si Security Bank naman 21 days after ng cut-off. Tapos si BDO naman 25 days after ng statement date. So 'di ba, iba-iba sila, hindi talaga sila magkakaparehas. So mag-e-example ako guys. So kung makikita nyo kay BDO, ang aking statement date ay every third of each month. So example natin ngayong buwan ng September kasi meron na akong SOA. So ang nakalagay diyan is ang akin daw dun sa SOA ko, ang nakalagay is ang akin daw due date ay September 30. Okay? So, ngayon, di ba ang sabi dun sa paper, 25 days after statement date yung aking payment due date dapat. So, ngayon, dinouble check ko guys. So, tumingin kayo sa kalendaryo nyo. So, ang September 3 ay tumapat ng Martes, di ba? So, hindi naman yan holiday, hindi naman din siya weekend. Pero kung bibilangin nyo, mag-start kayo ng September 4, bilang kayo ng 25 days kasama yung weekend. Di ba dapat papatak ng September 28 ang aking due date? Pero ang nakalagay sa SOA ko na due date is September 30 pa. So, ang nangyari, since ang September 28 tumapat ng weekend, in-adjust nila ng next banking day yung aking payment due date. Which is pabor sa akin kasi magkakaroon pa ako ng ample time to prepare for my payment. So, ganun din guys, chinek ko din yung iba kong statement na nag-fall naman yung statement date on weekend. Ganun din, nag-adjust din si BDO ng 4 days. In-adjust nila ng 4 days yung aking payment due date. So, napansin ko, kasi yung Security Bank ko ganun din guys eh. 'Di ba? Ang cut-off ko ay 17th of the month.
So, nag-fall ng weekend yung 17th. Ang nangyari, imbes na 21 days after ng statement date lang yung payment due date, nag-extend siya to 23 days. So, based on that, I believe na yung mga banks nag-a-adjust yan sila ng payment due date kapag natatapat ng either holiday or weekend yung statement date or payment due date natin. Kaya importante talaga na hindi ko naman sinasabi na hindi reliable yung information dun sa paper na na-receive natin kasi yun naman talaga yung ating basehan, yung basehan ng bangko din. Pero syempre nagkakaroon lang talaga ng changes kapag nagfo-fall ng weekend or holiday. Pero at the end of the day, importante pa rin talaga guys na tinitingnan nyo or chine-check nyo talaga yung inyong SOA or statement of account kasi dun talaga nakalagay yung payment due date, which is yun talaga yung actual na basis natin. Okay? So, ang payment due date, yan po yung last day na tayo ay magbabayad na hindi tayo ma-charge ng late payment fee at finance charges. So, kapag tayo ay nagbayad na after na or lumagpas na tayo ng payment due date natin, may finance charge na yan at late payment fee pa. Okay? May penalty na. Pero kung nagbayad kayo on your due date, tapos full amount, wala kayong penalty at the same time wala ring finance charge. Okay? So ganun ka-importante na dapat aware kayo kung kailan yung payment due date nyo para hindi kayo malate magbayad. Okay? So, another lesson dito sa video na to na gusto kong i-share is knowing your statement date will help you manage your spending using your credit card wisely. And ma-avoid nyo pa na ma-charge kayo ng mga interest at para ma-maintain nyo rin na magkaroon kayo ng healthy na credit score. And ito nga, itong ginagawa ko. Kapag yung alam ko na yung cut-off date ng card ko is malapit na, let's say mga 4 days na lang bago yung cut-off ko, hindi ko na ginagamit yung credit card. So, kung may gusto man akong bilhin, hindi ko muna binibili unless talagang emergency or super importante. Hinihintay ko guys na matapos na yung cut-off ko para ma-refresh yung aking billing period. And at the same time, yung purchase ko, magre-reflect pa siya sa next month pa na statement. 'Di ba? Para nasa ganun, hindi matutumpok yung inyong mga babayarin sa isang buwan lang. At least yung iba nasa next month pa. 'Di ba? So kaya kailangan memorize nyo dapat lagi yung inyong statement date. Make adjustment, no? Mag-adjust din kayo. Hindi lang lagi yung bangko yung mag-a-adjust. Okay? So, yun lang guys, yung gusto kong i-share, no? Make sure lang talaga na i-check nyo palagi yan. And I highly suggest na mag-download kayo ng mobile banking app. Kung ano mang credit card meron kayo, i-enroll nyo para na monitor nyo. At least, hindi nyo man ma-receive yung SOA nyo agad. At least, alam nyo na kagad magkano yung outstanding balance nyo at kung kailan yung payment due date. So, ang talagang responsibility natin ng mga credit card users or credit card holders is i-check talaga ng mabuti palagi, i-monitor natin yung ating mga statements or yung ating spending gamit yung mobile banking app para hindi tayo malilate sa pagbabayad. So, yun lang guys yung gusto kong i-share. I hope makatulong tong video. Maraming salamat sa panonood. See you again on my next. Bye!